Nagulat po ang lahat ng sunod-sunod, hindi lamang ang pagpapalabas ng mga warrant of arrest, napakabilis. Laban kay Pastor Quiboloy na hindi naman kalaban ng bayan, kundi tagapagtanggol ng demokrasya at nation building in Attorney Vic. Ganon din po, nagulat tayo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nang kahapon po ay pinilit na tanggalin sa kanyang elected position na binigyang mandato ng mga mamamayan ng Davao del Norte si Governor Edwin Hubahib na mahal ng mamamayan dyan sa Davao Region. Attorney Vic, bago po itong isang video tungkol sa walang tigil na panggigipit, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kay Pastor Quiboloy, pambabastos sa integridad ng Kingdom of Jesus Christ as an independent religious community, and kay Pastor sa kanyang pagka-persona, Attorney Vic, ano po yung nakikita ninyo bilang panimulang talakayan natin sa Pilipinas nating mahal sa ganitong mga self-inflicted na kaguluhan na nanggagaling mismo sa mga sunod-sunod na mga kapalpakan ng gobyerno ng dating ikaw ay naging executive secretary nitong Pangulo ng Bansa? Your take muna sa panimulang pagbubukas. Well, nakakalungkot ka, Eric, nakakalungkot, Dr. Lorraine. I don't even regard what they're doing as a self-inflicted damage or wound. I think it is a deliberate attempt to be oppressing people, to be carrying out injustice. Sapagkat kung nagkamali ka siguro ng isa o dalawa, pwede nating sabing self-inflicted. Pero ito, ang nakikita ho natin dito ay seemingly there is a pattern to suppress information. There is a pattern to suppress the freedom of speech and of expression, and there is an ongoing pattern of political persecution among those who are critical of the government. Alam mo, buhay ang demokrasya. Yes. And in a democratic state, kagaya ng Pilipinas, ang pagkakaalam ho natin, ang pagkakaalam ng mas marami, tayo ay isang democratic and republican state. Tama. At meron tayong demokrasya. Hindi mo dapat sikilin at pigilan maglahad ng saloobin ang isang tao, isang grupo o isang samahan na kritikal o hindi sumasang-ayon o hindi basta-basta na lamang pumapayag sa nais mong gawin. Yun. For as long as their manner of expressing their disgust, yung hindi nila pag-sang-ayon sa gobyerno ay within the constitutional loop, hindi ninyo dapat sikilin ito. And kitang-kita ito ng mga mamamayan. Yes. Tahimik lang. Ano ang nagbigay sa akin na what convinced me in arriving at this humble opinion of mine na galit ang sambayan ng Pilipino. Bakit, Attorney Vic? Titingnan lang natin yung huling survey patungkol doon sa huwad na charter change at Peking People's Initiative. There is an 88% rejection by the people. At yung rejection na yan, hindi nila pwedeng sabing tungkol sa charter change lang yan. Let's give them that. But I think at the very least, 1/4 of that 88% galit na sa inyo at nagising na at hindi na sang-ayon sa ginagawa ninyong pagmamalabis sa ordinaryong tao.